Balikan natin mga kababayan yung mga paghahamon ni Inday sa ating mga congressmen na ang sabi ni Inday, magpapa-psychiatrist examination daw siya basta't yung ating mga young guns, yung mga congressmen, magpapa-drug test. At si Pulong Duterte mga kababayan, nauna na nagpa-drug test. Nandun pa rin sila sa politika habang nananalasa ang bagyong si Christine. At yung ating gobyerno, mga kababayan, busy sa pagtulong sa mga nasalanta. Pero si Inday niya, Mr. Marabilla, sabi mo sa unang mong video, nasa planning stage na rin sa pagtutulong. Nakita ko po yung post sa pinablish ng Impact Leadership. May 3 sakong bigas. Galit na galit yung mga DDS po. Yun ang balita. Ano magagawa natin? Yun ang pinost. 3 sakong bigas. Maglulugaw siguro. At saka 10 packs ng bottled water. Yun man lang yung pinost nila. Yan po yung report ng Impact Leadership po. OBP prepares relief operations in response to Typhoon Christine. Nagmi-meeting, mga kababayan, 6 katao lang yung nagmi-meeting. Yan 3 sakong bigas Tapos bottled water. Binilang ko yung bottled water po, 10 packs. Tapos may nagluluto, 2 kaldirong malaki, 1 kawa, 2 kawali. Sabi ko nga po mga kababayan, kulang pa sa 1 purok. Baka mamaya mag-post sila ng panibagong mga relief goods. Pero as of this time, yun po ang nakita natin. Pagkatapos, binibira nila mga kababayan yung mga kaalyado ni Martin Romualdez, lalo na yung Ako Bicol, inahanapan po ng flood control. Kahit po ilang flood control ang itayo po natin sa tindi ng binagsak na tubig, sa tindi ng ulan mga kababayan, 533 mm of rain in just 24 hours yung ibinagsak ng bagyong si Christine. Pagkatapos po, yung normal rainfall po, 321 lang ang dapat na ibagsak. For 1 month, 321 yung normal rainfall, 321 mm. So makita ninyo kung gaano katindi. Kaya pati yung SM Naga, na dati hindi man po binabaha, buong Naga City po, nalubog sa tubig. Buti pa si Leni Robredo mga kababayan, nakaipon na ng 4 million plus ng relief. Si Inday, ganun lang yung wala sa gobyerno si Leni, pribado po sa angat buhay. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos at si Martin, release agad ng 411 million pesos na relief. Pero yung mga DDS po, walang tigil sa paninira. Wala nang naitulong, sige pang panira. Yan po yung page ng mga DDS. Mali natin ang Pilipinas. Pray for Bicol Region daw. Tapos ito yung sinasabi nila. Bagoong Pilipinas, hashtag Bagoong Pilipinas, Marcos Jr. Legacy, hashtag 5,500 flood control, hinahanap nila. Ganon pa rin yung mga paninira nila. Hindi si Inday Duterte ang problema ng bansa, pero kayong mga horrorables, walang inatupag kundi siraan si Inday Sara. Pwede bang magtrabaho na muna kayo para sa mga Filipino? Lahat politika po. At siging hamon ni Inday. Sinagot na po yung hamon. Ito yung paghamon ni Inday. Ito po yung walang tigil na paghamon ni Inday. Pakinggan natin. Pero, let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as re-election. So, gagawin natin, 2 tests sa akin. Kasi sinasabi nila, unstable daw ako. Paningin ko naman sa kanila, unstable din sila.
Diba? Kasi bakit? Ulitin natin. Let us make this an election issue. Yung young guns, I am sure kasi young sila, magpapare-elect pa yan. They are running as the electionists. So, gagawin natin, dalawang tests sa akin. Kasi sinasabi nila, ano daw ako, unstable daw ako. E paningin ko naman sa kanila, unstable din sila. Diba? Kasi bakit? Aatake sila, pag sumagot yung inaatake nila, nagagalit sila. Tinatawag nila unstable. Para sa akin, unstable din kayo. Bakit yung ako inaatake? Diba? So, I do two tests, neuropsychiatric exam and drug test. Pero dapat, lahat ng mga young guns na kandidato, lahat ng mga congressional candidates ay mag-pass ng drug test. Including speaker, ma'am? As a voter, I am asking the candidates for Congress doon sa distrito ko, first district, Davao City. So, dalawa lang yung maalala ko ngayon, but I'm sure meron mga ibang kandidat. Maalala ko si Margarita Nograles and si Paulo. And as a voter, I demand magpa-drug test sila. Yung lahat, mga kababayan, as voters, you demand mag-drug test ang mga congressional candidates dahil unstable ako, paningin ko, unstable sila. Bakit ka naman magagalit kung ang atake mo ay sumasagot? Wala man pong nagagalit sa ating mga congressmen. Sila man lang po na mga Duterte ang laging galit. Ni si Sandro Marcos po at si Matthew Manotoc naglabas lang po ng statement. Pero yung statement po nila, walang pagmumura, hindi sila sanay sa ganyan. May very cordial at may pagmalasakit pa. Mga kababayan, tulad ng sabi noon ng ating Pangulong Bongbong kay Digong, maganda na magpa-check up. May concern pa. Pero si Inday, kitang-kita yung galit po. Gusto nang tanggalan ng ulo yung ating Pangulong Bongbong. Tingnan naman ninyo ang muka, mga kababayan. I-compare ninyo kay Governor Matthew, anak ni Amy Marcos. Magalang pa, mga kababayan, yung kanyang statement. Ganon din si Sandro. Yan sabi ni Sandro, I still wish the Vice President well. Ultimately, her success, like the President's, will be the success of our nation as a whole. May she find the peace of mind and mental clarity that seems to be eluding her. May magandang wishes pa. Pero si Inday po, gustong tanggalin yung ulo ng ating Pangulo. Ini-imagine that niya daw. Tapos hukayin yung bangkay ng dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos Sr. Matindi. So nasa kanya yung galit. Wala sa mga Marcos. At yung ating Pangulong Bongbong Marcos, no comment. You see, lahat binabaliktad, mga kababayan ni Inday. Sila yung nangaaway. Hindi man siya inaaway. Kaya sabi nga ni Cheese Escudero, mga kababayan, hindi tama na tawaging bangayan ng Marcos at Duterte. Walang bangayan. Ang nangaaway lang po, ang umaatake ng umaatake, yung mga Duterte. Si Inday lalo na. Yung Marcos wala man pong ginagawang pag-atake. Sige lang po ang serbisyo. O ngayon, yung armed forces nga po, sumagot na. Wala man palang ganong tradisyon sa PMA. O ito po sabi ni Colonel Padilla. Armed Forces reprimands cadet who asked for Marcos wristwatch. Last Friday, Sara Duterte, Vice President Sara Duterte disclosed how she pictured cutting or removing the head of President Ferdinand Marcos Jr. after he allegedly declined to give his watch to a cadet asking for it. The cadet who reportedly asked for the watch of President Marcos Jr. as a gift during a graduation event niya has already been dealt with. Sabi po ni Armed Forces spokesperson Colonel Frances
Margaret Padilla. You see, yun ang justification ng mga DDS. May tradition daw. Wala po eh. So, sabi nga natin, dapat talaga isailalim sa disciplinary action. Kasi imagine, kagagraduate pa lang, natuto ng mangutong. Yun pa ang dahilan, mga kababayan. Kaya hindi ibinigay ng ating Pangulo. Kasi sabi nga natin, mali yung itinuturo. Ang gusto ni Inday, ibigay. Tulad ng ginawa ng kanyang tatay, binigyan ng relo. Mahilig kasi kayo sa reward system. Ayan, tuloy na bulgar sa Congress. Yung reward system para sa EJK, sa war on drugs. You see? At saka, yung reward system, mga kababayan din, yung panunuhol sa DepEd na bulgar, mga kababayan, na talagang practice nila, gawain nila po. Yung binulgar po ni Yusek Mercado, remember? May iba pa pala na mga officials na binibigyan po para manahimik sa mga illegalities na ginagawa nila sa paggastos ng pondo ng ating gobyerno. You see? Ngayon, balikan natin yung challenge. Sinagot ng ating mga congressmen na members ng Young Guns, ng tawag ng mga Duterte, Young Guns daw. Sabi po ng ating mga Young Guns congressmen, mag-testify ka muna niya under oath. Sabi ni J. Conggon, if she wants to challenge us, she should be ready to face the House Blue Ribbon Committee and testify under oath. Sabi ni Paulo Ortega, we are all public servants here, so let's agree that anyone failing the drug or psychiatric test should face the consequences, and anyone found misusing public funds should also be held accountable. Sabi ni Alonto Adjong, we challenge the Vice President to step forward and answer the people's questions about her office budget use. The real test of leadership is accountability, and we hope she's ready for that. Diba, mga kababayan? Tama po. Walang katapusan, mga kababayan, ang mga hamon na magpa-drug test. Sila po yung may ugali na parang nakadruga. Hindi matino ang pag-iisip, pati yung pananalita. Di kayo magpa-drug test. Walang manifestation po na ganyang attitude yung ating mga congressmen. Pati yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Alam natin na yun ang tinatarget nila. Doon sa pagpapresko ni Inday, sumisinghot-singhot si Inday. Sipunan niya ito, hindi man cocaine. Ganon kabastos, mga kababayan. So anong nangyari? Gusto niyang siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang nasira po siya, backfire lahat sa kanya. Na-expose yung kanyang mental condition po. Sabi ni Mix Nograles, sure, no problem with me. I will schedule test within the next few days. Tapos si Pulong, nagpa-drug test po. Ayan Davao City Representative Duterte takes fresh hair follicle drug test. Siya magpa-hair follicle po kasi patama sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ano, oto-oto? Otoin ninyo yung sarili ninyo. O ngayon, abang tuloy-tuloy sa paninira, mga kababayan, si Inday sa ating administrasyon, sa Pangulo at saka sa Congress, lalo kay Martin Romualdez, tuloy sa pagserbisyo yung ating mga congressmen sa gitna ng calamity. Ito po, sinuspend nga po yung yung Quadcom hearing. Sabi dito, suportado ni House Speaker Martin Romualdez ang desisyon ng Quadcom na ipagliban ang naka-schedule na hearing ngayong Huwebes para matutukan ng mga congressmen ang pagbangon ng kanilang distrito mula sa grabing pinsalang dinulot ng bagyong si Christine. Kaya sabi ni Martin, we welcome the decision of Quadcom as announced by Chairman Robert Ace Barbers. Ang attention dapat natin ngayon ay kung paano makatulong sa ating mga kababayang nasalanta ng bagyo. It will allow our representatives to be where they are most needed among their people, providing immediate aid and relief. Yan ang leader ng Kongreso po, mga kababayan. Magaling na leader ng Kongreso. At magiging magaling na leader po ng ating bansa. Ito yung ako Bicol Party List Chairman, Committee on Appropriation, si Saldico po.
tuloy-tuloy sa relief at clearing operations sa Bicol. Yan, walang kapaguran ang mga volunteers ng Ako Bicol Party List. Yan po, tuloy-tuloy sa kanilang relief operations. Yan o. With MR Martin Romualdez, ayan o. Tuloy-tuloy sa kanilang mga trabaho po. Diba? Pero yung mga supporters, mga kababayan ni Inday, massive yung paninira. Sa gitna mga kababayan ng calamity, politika pa rin yung mga ginagawa. Lalo na si Inday, walang tigil sa paghamon. Talagang palaaway po. Yan man lang mga kababayan yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.